yung pong pagtatala ng bagong world record ng Pinoy weightlifting rising star na si Albert Ian de los Santos. Bumuhat siya ng 187 kilograms sa 71 kilo clean and jerk event ng IWF World Junior Championship sa Egypt. Pinasag nito ang dating record na 186 kilos. Opo, na dati rin po niyang hawak. Nagawa yan ng 19 years old sa kabila po ng kanyang injury sa likod at ang pagkamatay po ng kanyang ama kamakailan lamang. Sa kabuuan po nagtala ng total lift na 326 kilograms si De Los Santos. Dahil dyan nakakuha siya ng tig-isang ginto sa clean and jerk at sa total lift. Alam mo, kayang-kaya ni Gil Custodio yan. Oo naman, Gil. Andiyan ba si Gil? Oo, nandyan si Gil. Actually, nagpa-practice na ngayon ng weightlifting. Kaya ni Gil Nga lamang, nung binuhat niya, medyo may... Dapat kasi nag-osteoguard siya para di masakit ang likod. Oo. In Sige. fairness, ano. O, ito naman mga Bigat kapatid. yan, no? Sobra. 195? 187. Gosh, eto mga kapatid. Maganda pong panapos ng 71 Alex. kilo clean and... Clean jerk. Oo. Clean Ano bang and pinaka-mabigat na nabuhat mo? So, nung ikaw ang ay pinakamabigat ko na buhat. Hindi ko naalala. Ikaw ang 90 kilos, ano? 90 kilos. Ang bilis mo, ah. Ang bilis mo, nanggigigil ako sa'yo. Dr. Emmanuel Lennon, eh. Oo. Ako bang, mga ilang kilo pa ba ako noon, yung mga panahon na yun, na binuhat mo ako? Yung di ba sinakay mo kasi ako noon sa jet ski, eh? Tama naman. Nung binuhat kita, Oo. por Diyos por Santo, 140 kilos. Lalong Hindi pounds, lumalaki. kilos. Pwede ka pala sa senior edition talaga. Lalong lumalaki. Sige, mamaya tatry Sige. ulit natin. O, ito naman. Pakita natin yung kanyang picture nga, set, please. Napakalaki. Okay. Eto Sige, na, pakita natin maganda dito. ang panapos ng NLEX Road Warriors. Ito yung sinasabi mong gusto mo mapanood ba? Sa elimination round po ng PBA Commissioner's Cup, tinalo po nila ang Titan Ultra Giant Risers 123-112 sa ikaapat na sunod na panalo. Nasiguro rin ito ang top seed para po sa koponan. Nagtala ng triple-double ang NLEX star na si Robert Bolick matapos po ang 25 points, 11 rebounds at 10 assists. 29 points at 20 rebounds naman ang ginawa po ng import na si Cody Lalane. Papasok sa playoffs ang Road Warriors na may 10 wins at 2 losses. May 2 wins at 9 losses naman ang Titan matapos po ang ika-6 na sunod na pagkatalo. So Coach Jong, mukhang ito ho yata yung ating chance na ngayon na talaga namang pumasok na sa finals. Baka na naman po magkaroon ng twice to beat. Anyway, nakaligtas po naman ang Magnolia Hot Shots sa isa pong dominanteng performance ni TNT Tropang 5G import si Bol Bol. Nagtala ng PBA career high na 53 puntos si Bol, pero nanaig pa rin po ang Magnolia 106-94. Ibinaba sa dalawa ng TNT ang dating 20 puntos na kalamangan ng Magnolia sa third quarter. Pero naka-recover po ang Hot Shots para masiguro ang panalo. Nagtala ng 42 points si Magnolia import Clint Chapman. Kapwa po meron 6 wins at 5 losses po ang TNT at Magnolia. Malamang magkaroon po ito ng ng mga playoff itong dalawang ito. At dito nga po napatunayan po na talagang dapat po team effort. Kasi ang ginawa dito ng Magnolia, sa nabasa ko lang naman, they controlled yung pong output ng mga locals. Na gaya rin po ng formula ng dati ng ibang mga teams. No? Kapag sobrang lakas ng import, doon ka mag-concentrate sa depensa sa mga locals na hindi sila makagawa. Hindi na baling yung import mo makagawa, makabuslo ng makabuslo, pero kung kontrolado mo yung output ng mga locals, meron kang chance na manalo. Partner, pagka pala pwede ka pala mag-sideline na, coach? Oo. Hindi na ako, consultant. Okay. O ito naman, punta po tayo sa MPTC Tour of Luzon 2026. Ganda ng ginawa ng Meralco Bolts kontra sa San Miguel. Kasi nga team effort naman talaga yan. Pwede, di ba? Wala kang control, hindi mo makontrol si Junmar. Yung Doon ka galing. sa iba. Oo. Yun ang Hayaan mo binantayan siya. nila. Sige, mapapagod ka rin. Totoo sige. naman. Hindi niya kaya isalba lahat. Oo, tama. O ito naman ako mga kapatid. Ito team effort din. Pero kailangan yung pinaka-star nila, iba rin yung husay pagdating sa pagpadyak. Dahil nga po mga kapatid, napalawig pa ng Russian cyclist sa si Nikita Shulchenko ang kanyang lamang sa MPTC Tour of Luzon 2026. Wagi si Nikita Shulchenko sa stage 7 ng event.
isang individual time trial sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nagtala po ng oras na 30 minutes and 6 seconds ang pambato ng LCW UAE Cycle. Pangalawa po ang LCW teammate na si Yusel Arrefai, habang pangatlo sa stage 6 winner na si Min Kyung-ho. Nangunguna pa rin po si Shulchenko sa individual general classification. Pahinga muna ngayong araw ang Tour of Luzon. Magpapatuloy po ang aksyon sa Huwebes. Para po sa stage 8, mula naman po yan sa, wow, ganda ng view habang nagbabike ha, Pagudpud hanggang sa Paway mga kapatid. Ang haba po ng kanilang ibibisikleta for the stage 8 ay 157 kilometers. Ang takbuhan daw pala ng mga ito, 40, 50 hanggang 60. Ang init dyan sa Sobra. Pagudpud. Samantala pa rin, naglabas po ng direktiba ang Premier Volleyball League na tanging sa pamamagitan po lamang ng draft, makakapaglaro sa liga ang kahit na sinong player. Ibig sabihin, bawal na po makipagnegosasyon sa kahit na anong koponan ang mga nais makalaro sa liga. Sakop din nito ang mga manlalarong mapipiling maglaro sa Alas Pilipinas. Magugunitang pinarutang po ang posibilidad ng tinatawag na Alas Pilipinas Draft para nga po masagot ang issue ng availability. Umana ito noon ng iba't ibang reaksyon mula sa volleyball community, kabilang po sa mga players mismo. Dagdag pa ng PVL, kailangan pong aprobado muna ng kanilang mga clubs bago po makapaglaro sa alas ang mga players. Alinsunod yan sa patakaran po ng FIVB, ang global governing body ng volleyball. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.